Stephen Curry may plano para maging agresibo ang front office. Gary Payton lumalabong bumalik sa Warriors. At Brandon Podziemski, tama bang bigyan ng malaking kontrata? Mga Kadab Nation, mukhang dumarating na ang pinakamalaking pagsubok sa relasyon ni Stephen Curry at ng Golden State Warriors. Isang bagong ulat ang nagsasabing posibleng gamitin ni Stephen Curry ang kanyang nalalapit na contract extension bilang pressure sa Warriors front office upang pilitin silang bumuo ng mas malakas na championship roster. Ayon sa ulat, papasok si Stephen Curry sa huling taon ng kanyang kasalukuyang kontrata sa 2026-27 season. Sa Agosto, magiging eligible na siyang pumirma ng bagong extension. Ngunit ayon kay Marcus Thompson II, maaaring gamitin ni Curry ang pagkakataong ito bilang leverage upang ipakita sa Warriors na gusto niyang makitang seryoso ang organisasyon sa pagbuo ng isang championship caliber team. Bakit ito nangyayari? Isa sa pinakamalaking dahilan ay ang nangyari ngayong off-season. Matatanda ang personal na sinubukan ni Curry na hikayatin si LeBron James na sumali sa Warriors. Ngunit sa huli, pinili ni LeBron ang Philadelphia 76ers. Kasabay nito, haharap pa ang Warriors sa isa pang malaking problema dahil inaasahang mawawala si Jimmy Butler sa malaking bahagi ng season habang nagpapagaling mula sa ACL injury. Bukod pa rito, wala pa ring malaking free agent acquisition ng Golden State na makapagpapalakas sa kanilang roster. Ayon sa ulat, simple lamang ang hangarin ni Curry. Gusto pa rin niyang magkaroon ng tunay na pagkakataong manalo ng kanyang ikalimang NBA championship bago matapos ang kanyang karera. Sa edad na halos 39 sa susunod na taon, alam niyang hindi na marami ang natitirang pagkakataon. Ayon sa mga naunang ulat, bukas ang Warriors na bigyan si Curry ng panibagong maximum contract extension. Ngunit ayon sa pagsusuri ng artikulo, hindi lang pera ang usapin. Mas mahalaga umano kay Curry na makita niyang may malinaw na plano ang Warriors upang manatiling contender. Sa ngayon, wala pang anumang pahiwatig mula kay Curry na balak niyang umalis sa Golden State. Sa katunayan, kilala siya bilang isa sa mga pinakamatapat na one-franchise superstars sa kasaysayan ng NBA. Ang binanggit sa ulat ay isang posibleng senaryo lamang. Kung hindi makabuo ang Warriors ng kompetitibong roster, maaaring gamitin ni Curry ang kanyang contract negotiations upang magbigay ng pressure sa front office. Hindi ito nangangahulugang humihiling na siya ng trade o siguradong aalis. Ang pinakaimportanteng takeaway ay hindi ang kontrata ang pinakamalaking issue para kay Stephen Curry, kundi ang direksyon ng Golden State Warriors. Habang handa ang Warriors na bigyan siya ng bagong max extension, maaaring gusto munang makita ni Curry na ginagawa ng organisasyon ang lahat para makabuo ng kupo ng may tunay na tsansang lumaban para sa kampyonato. At ngayon, isa sa mga susunod na inaasahang galaw ng koponan ay ang muling pagpirma kay Gary Payton II. Ngunit ayon sa isang bagong pagsusuri, mas naging underwhelming ang reunion na ito dahil sa kabiguang makakuha ng isang superstar. Habang inaasahang muling pipirma si Draymond Green, isa pang pangalan na malakas ding inuugnay sa Warriors ay si Gary Payton II. Sa nakaraang season, naging mahalagang bahagi siya ng rotation lalo na sa depensa at ipinakita niyang kaya pa rin niyang magbigay ng enerhiya at hustle tuwing nasa loob ng court. Ayon sa artikulo, hindi dahil mahina si Gary Payton II. Ang problema ay ang sitwasyon ng Warriors. Kung nakuha sana nila si LeBron James, ang pagbabalik ni Payton ay magiging magandang dagdag lamang sa isang mas malakas na roster. Pero ngayong pumirma na si LeBron sa Philadelphia 76ers, mas napapansin ng fans na tila ibinabalik lamang ng Warriors ang halos parehong roster na hindi nakapasok sa playoffs noong nakaraang season. Ano ang papel ni Gary Payton II? Kinilala sa artikulo na napakahalaga ni Payton bilang isang defensive specialist. Noong championship run ng Warriors noong 2022, naging mahusay ang kanyang papel bilang energy player at perimeter defender. Ngunit ayon sa pagsusuri, mas epektibo si Payton kapag napapalibutan siya ng maraming star players. Kung kulang ang top-end talent ng koponan, mahirap umanong baguhin ni Payton ang kapalaran ng team sa buong season. Isa pang binanggit sa artikulo ay ang kakulangan ng malaking interes mula sa ibang NBA teams. Matapos siyang bumalik sa Warriors mula sa Portland ilang taon na ang nakalipas, wala nang maraming ulat na seryosong humahabol sa kanya. May ilang usap-usapan noon tungkol sa Los Angeles Lakers, ngunit wala ring naging kasunduan. Ayon sa may akda, maaaring senyales ito na karamihan sa mga koponan ay tinitingnan si Payton bilang isang role player, hindi bilang malaking game changer. Kung wala nang ibang malaking acquisition ng Golden State ngayong off-season, posibleng manatili silang halos pareho ang roster.
At kahit makabalik sina Draymond Green at Gary Payton II, maraming fans ang naghihintay pa rin ng mas malaking hakbang mula sa front office upang mapalakas ang koponan sa paligid ni Stephen Curry. At ngayon, sa halip na isang bagong superstar, ang susunod na malaking hakbang ay maaaring ang pagbibigay ng bagong kontrata kay Brandon Podziemski at hindi ito ikinatuwa ng maraming Warriors fans. Ayon sa ulat, inaasahang sisimulan ng Golden State ang contract extension talks kay Brandon Podziemski ngayong off-season. Sinasabing maaaring umabot sa humigit kumulang $24 million kada taon ang bagong kontrata ng batang guard. Matapos mag-average ng 13.8 points at 5.1 rebounds noong nakaraang season, tinitingnan umano siya ng Warriors bilang isa sa mga pangunahing bahagi ng kinabukasan ng koponan. Bakit maraming fans ang galit? Hindi dahil ayaw nila kay Podziemski. Ang malaking issue para sa maraming tagahanga ay ang timing. Katatapos lamang mabigo ang Warriors na makuha si LeBron James, kaya maraming fans ang umaasang gagamitin ng front office ang kanilang resources upang magdagdag ng isa pang star na makakatulong kay Stephen Curry. Sa halip, lumabas ang balitang posibleng malaking extension para kay Podziemski. Para sa ilan, parang mas nakatuon ang Warriors sa hinaharap kaysa sa kasalukuyang championship window ni Curry. Maraming Warriors supporters ang nagpahayag ng pagkadismaya sa social media. May ilan pang nagsabing hindi umano makatuwirang magbigay ng kontratang nagkakahalaga ng $24 million kada taon sa isang player na hindi pa napatutunayang all-star. May iba ring naniniwalang ang ganitong hakbang ay senyales na mas inuuna ng Warriors ang pagbuo ng koponan para sa panahon pagkatapos ni Curry. Gayunpaman, ang mga reaksyong ito ay opinyon ng fans at hindi nangangahulugang mali ang plano ng organisasyon. Sa kabilang banda, may malinaw ding dahilan kung bakit mataas ang tingin ng Warriors kay Podziemski. Bata pa siya, patuloy siyang nagde-develop at isa siya sa iilang young players ng Golden State na may potensyal na maging mahalagang bahagi ng koponan sa mga susunod na taon. Kung patuloy ang kanyang pag-unlad, maaaring makita ng Warriors ang extension bilang investment para sa hinaharap. Ito ngayon ang pinakamalaking tanong. Habang naghahanda ang Warriors na bigyan din ng bagong extension si Stephen Curry, marami ang nagtatanong kung sapat pa ba ang natitirang resources ng koponan upang makabuo ng championship caliber roster sa paligid niya. Lalo na ngayong wala pa si Jimmy Butler dahil sa ACL injury at hindi rin sigurado kung magkakaroon pa ng malaking trade bago magsimula ang season. Ang pinakaimportanteng takeaway ay sa ngayon, wala pang kasunduan sa pagitan ng Warriors at Brandon Podziemski. Ang umiikot pa lamang ay ulat na inaasahan ang contract extension talks at may pagtatayang maaaring umabot sa $24 million kada taon ang magiging halaga nito.